Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad ng nabanggit po natin kanina, ngayon po ay nasa bisperas na tayo ng ating pagdiriwang para sa kapistahan ng mahal na Birhen, Maria Bambina, ang kanyang kapanganakan o kaarawan. Mga kapatid, atin ding ipinagdiriwang ngayon ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon. May ikli ang mga pagbasang ating natunghayan para sa linggong ito. Ngunit nagpapahayag ito, gayon din ang ating pagdiriwang ng kaarawan ng mahal na ina, nang siyang walang hanggang pagkalinga at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung tayo po ay magbibigay lamang ng panahon sa pagninilay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid at gayon din sa ating buhay, maaari nating sabihin, marami na ang nagbago at marami ang patuloy na nagbabago. Siguro kung babalik tayo, kamusta na ang iyong buhay noong 3 years ago? Hindi ba napakalungkot nating lahat dahil tayo ay dumaraan sa pagsubok na tinatawag na pandemya? Malungkot tayo at ang buong mundo ay dumanas ng kalungkutan. Ngunit hindi nawala ang pag-asa natin sapagkat patuloy nating sinasabi sa ating kalooban at gayon din pinaiiral sa ating isip at puso, may awa ang Diyos. Kaya't makalipas ang ilang taon, ganap nang nasasabi nating wala na ang pandemya. Ito'y naging bahagi na lang ng ating kasaysayan. Ano kaya kung ang pag-atras natin ay 10 years ago? O kung hindi man, higit pa sa 10 taong nakalipas, may mga nagbago ba sa iyo at handa ka ba sa pagharap sa mga pagbabago? Mga kapatid, sa panahong puno ng pagbabago, tayo po ay pinapaalalahanan ng isang katotohanan na ang lahat ng ito ay hindi nagmumula sa ating pangsariling kagustuhan lamang, sapagkat tayo ay napapaloob sa mundong dumadaloy sa isang kasaysayan. Dito nating masasabi na ang bawat isa ay niloloob ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang pagmamahal at ng walang hanggang awa. Kaya nga, madalas nating sinasabi that life is given in love and received with joy. Sapagkat laging may plano ang Diyos. Sino ang mag-aakala na sa kabila ng kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos na siyang umiiral sa mundong ibabaw, bakit dumaranas tayo ng napakarami ring mga pagkakataon ng kalungkutan? Bakit may mga kapansanan? Bakit may problema? Bakit may kaguluhan? Bakit mayroong mga hindi pagkakaunawaan pa rin? Ito ba ay bahagi
ng plano ng Diyos. Ito'y bahagi ba ng kasaysayang dumadaloy para sa atin? Mga kapatid, tulad ng nabanggit ko kanina, ang buhay ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng pag-ibig at ang buhay ay tinanggap at tinatanggap ng may kagalakan. Ngunit para sa mga taong ang lahat ay ayon sa biyaya ng Diyos, masasabi nating may dahilan ang Diyos. Hindi man natin nauunawaan ang mga pangyayari sa ating paligid, ngunit hindi nagbabago ang siyang paanyaya ng Diyos na makita rin natin kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Ito rin po ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang birthday ni Mama Mary. Bakit kailangan pang alalahanin natin? Sapagkat naging mabuti ang Diyos, hindi lamang para sa Kanya, kung hindi para sa sanlibutan, na inihanda niya ang isang babae mula sa lipi ng mga nilalang tao, ngunit pinaging dapat niyang maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sapagkat may plano ang Diyos, hindi lamang para kay Mama Mary, kung hindi para sa mundo. Ito rin ang masasabi natin kung bakit natunghayan natin mula sa Ebanghelyo ang siyang napakagandang kwento ng pagpapagaling ni Jesus. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal. Magkarugtong daw po yun, karaniwan, kapag hindi nakakapagsalita ng mainam, minsan ay konektado rin ang pandinig. Pero ibig ng Panginoon na maranasan ng lalaking ito ang tunay na grasya mula sa Diyos. Kung kaya't kanyang pinagaling at sinabing Ephata, nabuksan at nakarinig ang lalaki at unti-unting nawala ang kanyang pagkautal. Bakit? May plano ang Diyos sa kanya. Sapagkat ang mga pangyayaring iyon ay naging susiring upang lalo pang ipahayag ng mga naging saksi ang kadakilaan ng Diyos. Ang pagbubukas ng kanilang pandinig, ang pagbubukas ng kanilang bibig ay nagpahayag anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ito'y naging isang awit mula sa puso ng mga taong naging saksi sa kagandahang loob ng Diyos. Ganon din ang siyang taglay ng awit ni Maria sa Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos sapagkat napakabuti niya sa akin at sa buong sanlibutan. Mga kapatid, ito rin ang aral na iniiwan sa atin ng dalawang pagdiriwang na ito. Linggo ng pagpapaalala sa pagpapagaling sa lalaking bingi at utal, at linggo ang araw ng kapistahan ng kaarawan ni Maria. Mabuti ang Diyos at may plano ang Diyos. At gayon din ipinapaalala sa atin na ang bawat buhay ay bigay ng Diyos mula sa kanyang pagmamahal at kailangang tanggapin
ng may kagalakan. Life is given in love and received with joy. Ang ikatlo, sa lahat ng pagkakataon, tayo ay binibigyan ng buhay dahil may plano rin ng Diyos para sa atin. Tulad ng mahal na Birheng Maria, tulad din ng lalaki matapos na mapagaling, pinagkalooban sila ng pagkakataon na maging kabahagi na rin ng kasaysayan ng mundo. We greet the Blessed Mother, happy birthday. But this celebration will allow us also to think of our own life. Let us thank God for the gift of life. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa akin. At hayaan mong ang buhay na ito ay maging tulad ng pagpapahayag ng mahal na Birhen. Buhay na puno ng pagpapasalamat at buhay na ihahandog sa paglilingkod. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.